Calamba City Municipal Hall. Good afternoon po. We are the student of Laguna State Polytechnic University sa Cruz main campus, and we are here to conduct an interview about waste management here in Calamba. Good afternoon. I'm Mr. Roy Martin Reyes. I am the supervisor of environmental management specialist of Central Manila. So, my duty is to supervise and review mga files natin and manage ng environmental protection. So, yes. Go ahead. It's time for Q&A. Meron po kami nga questions about sa waste management. Oops! Tanong ko muna kayo, ano yung idea ninyo regarding sa environmental awareness, environmental protection? Siyempre po kailangan natin yung maging maayos din about sa waste management natin. Community po rin natin yun na ma-affect. Para po sa akin, para po mag-monitor, para po madaling malaman kung ano po yung mga problema sa media. Para po sa akin, yung mga nare-recycle po na para po hindi nasasayang, pero po siya Pero siya i-recycle ulit. Yung mga recycle. Ano ang... Para po sa akin, kung saan po napupunta yung mga basurang nanggaling dito. Very good, very good. And last lang question, then kayo na. Anong importance nun sa mga future engineers, future electrical engineers? Anong related sa? Diba? Parang ano, may ohms ba doon? May load ba doon? Siguro po, di ba po parang may sabi na po na when it comes to waste po, yung iba po waste, gina-convert po siya as biomass. Siguro doon po. Ang galing dito. Gusto ko ito pausan. Ikaw, sir. Ito po sa akin, siguro po. Kaya po, nagkaroon din po kami ng subject. Para po, yung ibang problema ng iba't ibang bayan, baka masolusyon na po ng Sa malaking part, kaya pala na. Hindi tayo kung ano sasabihin. Hindi yan. para po sa akin, para matuto din kami na mag-manage. And hindi lang po dito sa environment at hindi dito sa mga kapalit na makakasuha. Correct! Si Sir ang nagbibideo. Sa pag-aalaga na rin po ng environment para po sa future generation po. First question po ay, ano po yung masasabi niyo about sa implementation of environmental laws and policies here in Calamba po? Well, in terms of implementation of our environmental laws and yung paggawa natin ng policy, I think we are confident na masabi na we are one of the compliant LGU. Number one kasi doon, kagaya nung sa mga batas natin, RA 9003, specifically, yun sa solid waste management. So, wala naman tayo nagiging problema doon. As a matter of fact, nare-recognize din ang Calamba City regarding that. We have also recipient din tayo ng mga award regarding sa implementation ng Mandamus. Yun yung sa Manila Bay cleanup. So, kasama doon yung component yung sa solid waste management natin, liquid waste management, and yung mga ISF natin, yung mga informal settlers natin. So, kapag pasado ka sa lahat doon, sa mga implementation mo ng mga policy noon, so, pwede ka maging recipient ng award nito. Sir, do you have related waste management when it comes to solid waste management and or air pollution control po? So, yung mga ordinances natin. Yes po. So, yes, marami kami mga ordinances na pinapasa dito o na naipasa na
and ipapasa pa sa Calamba City. In terms of solid waste management, under RA 9003 din ulit, we have updated 10-year solid waste management plan. So based kasi sa RA 9003, each LGU dapat meron solid waste management plan for 10 years. So ibig sabihin, we are renewing it or we are updating it from time to time for us to catch up kung ano man yung may innovation, ano man yung tingin namin na makaka-enhance o makaka-improve dun sa quality ng implementation namin. The second one is our environmental code, which is recently nagkameron kami ng environmental congress. That congress concludes dun sa pag-revise namin ng environmental code. As you can see kasi na promulgate yan 2001. So I think it's almost due na magkameron tayo since in terms of national policies and national laws, so madami na rin na bago. As a matter of fact, marami kaming gustong i-improve since na nagkameron pa ulit ng bagong update regarding dun sa policy sa solid waste. That is the EPR law, the Producer Responsibility Act. Ibig sabihin, yung mga manufacturers natin ng plastics that is more than 100 million ang capital nila needs to divert or needs to tanggalin yung plastic waste nila sa solid waste stream ng city, ng host na city. So yun yung magiging policy namin na gusto namin i-adapt dito sa Calamba. So currently, tinitingnan namin paano kami makakapagawa ng mga policies related to the EPR law. Tapos meron din kami regarding naman din sa tanong mo regarding sa air pollution control. So kagaya nga sa environmental code na andyan lahat yung mga ban sa pagsusunog, sa mga anti-smoke belching. So kasama yan. Aside from that, pinapatupad din sa city yung Energy Efficiency Act. So recently nagawa kami ng committee for that one, which is composed of different offices here in Calamba City. And dinadraft na rin namin yung ordinansa na para dun sa Energy Efficiency Act ng Calamba City, in which na dun yung policy natin, mga rules natin pagdating sa energy efficiency. Question for you is regarding po dun sa effectiveness nung sa ordinance of LGU Calamba when it comes to solid waste and possible hindrances. Ano po yung masasabi niyo? Okay. So, in terms of effectiveness, I think we are effective naman pagdating sa implementation. Since may pagmamalaki naman din, may pagmamalaki ko na malinis naman ng Calamba. Malinis naman ng Calamba and we don't have any major problem in terms of solid waste management. Yes, meron kami problem sa tawag dito sa solid waste, like other cities meron din naman, but we can handle it. We are confident na we can handle it. So di ba kaya nga solid waste management, how you manage your solid waste. And in terms doon, we are implying different technologies kasi para ma-divert. Kasi kailangan doon, like I said dun sa 10-year solid waste management plan namin, hindi lahat yon tatapon mo sa landfill. Dapat yon meron kang diversion. So doon napasok ko yung mga technology natin like rapid composting machine para sa mga biodegradable, and then ino-organize natin yung mga waste pickers natin, waste collectors natin like junk shop, yung mga ganun. In order for us to divert as much recyclable materials as we could. Kasi kung madadivert mo yon, ilang percent kasi sa Calamba is almost 22%, 23%
ay recyclable material. So, malaking percentage yun na mawawala sa amin. Madagdag ko lang din, isa sa mga policy namin dito is yung sa city ordinance namin, 10-481. Ayan yung nagre-regulate ng plastic usage. So sa amin, regulated because hindi mo naman talaga kayang tanggalin yung plastic. Yes, hindi natin kaya. But we could manage it doon sa tawag dito, logical na paggamit. So ayan yung meron kaming pinapatupad dyan. Kaya kung makikita mo, walang ano dito yung mga malls, di ba? Lagi tayo nakasuot. So, yun. Bali-add ko lang po. Saan po napupunta yung mga waste po dito sa Calamba? Yung mga residual waste natin, kasi ang waste natin is residual, biodegradable, recyclable, and hazardous. So, yung mga residual, lahat yun nagpupunta doon sa sanitary landfill natin. So, okay naman. May permit naman yung sanitary landfill natin. And currently, we are monitoring it para sa compliance na sa DANR. Dito rin po yung sa Dito rin Calamba. sa Calamba. In terms of practices naman po, ano po yung initiative ng city when it comes to waste management? Ayan. So, sabi ko nga sa'yo, kasi in terms of solid waste management, kapag yun sa government, I think, nakailang beses na ako nagsabi na we are confident na kaya namin. But, as a next step to further yung ability namin na ma-manage yun, we are empowering yung society natin. So, by doing that, naisasama natin sila dito sa pag-manage natin o sa mga advocacy natin. So, number one kasi doon yung waste exchange natin. So, yung mga schools namin, kung makikita mo dyan sa blackboard, yan. Kausap namin yung mga schools natin. Mangyayari doon, yung mga recyclables na andon, ipunin nila, papalitan natin ng pwedeng mga pencils, mga school supplies. So, yun yung mini-meeting natin ngayon. Second, sa Calamba City, we really wanted to imply yung circular economy pagdating sa basura. Hindi kami yung sa linear. So, ang kaibahan kasi ng pag-linear kasi, nag-create ka, kunyari, plastic ka, nag-create ka, ginamit mo, tapon. Dito, ang gusto namin kasi nag-create, nagamit, mare-recycle ulit. Bumabalik siya, kaya sa circular. Yun yung ano ng EPR natin. And kaya gusto namin na integrated kasama namin yung mga informal waste pickers namin and yung mga junk shop natin pagdating doon. We also wanted yung mga PCO, yung mga pollution control officers ng bawat company ng medyo malalaking mga businesses, basta meron silang mga PCO, na mag-join dito sa advocacy natin. Kasi hindi lang naman din, when you say solid waste management, hindi lang naman hakot ng basura ang ginagawa namin. We are trying to reduce as much as possible yung footprint natin o yung carbon footprint natin sa environment. So, Sir, last question po. Ano po yung ma-adapt ng ibang bayan dito sa Calamba when it comes to solid waste management? isa sa mga I think pwedeng ma-adapt nila is yung sa social empowerment namin pagdating sa solid waste management, because we have a highly active solid waste management board. Yung solid waste management board kasi namin are composed of different sectors, and kasama namin dun kasi yung mga heads or mga representatives ng mga industrial parks natin. Of course, kapag kasama mo kasi sila sa policy making, sa advocacy mo, mas maganda yung nagiging resulta kasi nun. Kasi you are invoking kasi sa kanila yung ownership pagdating doon, di ba? Mas madali mong encourage yung public kasi kapag sinasama mo sila. Yun yung isa sa mga I think pwedeng ma-adapt sa amin. Number 2, we are proactive pagdating dun sa mga policies,
palagi kaming updated sa mga policies. So, tinitingnan namin lahat muna yung mga policies na pwede namin i-adapt at paano namin magagawa dito sa city namin. Kasi kaya nga tagline namin, bayan ng mga bayani. So, dapat talaga ipakita natin, paramdam natin na nagsisilbi tayo bilang bayani. So, ayun.